It's 5 PM. Kakatapos ko lang i-walking at pakainin tong mga babies. Si Mahal kasi, may kailangan siyang ipaprint tsaka ipanotaryo para dun sa work niya sa Manila. Malapit na naman siyang mag-work sa Manila. October. So, yun. Lagi naman ganun eh. October nag-uumpisa tapos natatapos parang mga May. Ganyan. Anyway, iniisip ko, babalatan ko na itong santol habang hinihintay siya. Nagpabili ako sa kanya ng merienda eh. Teka lang, kuha tayo ng kutsilyo. So, habang binabalatan ko to, kwentuhan lang tayo a bit pero mahaba na naman to. Supposedly, meron kaming local travel ngayong end of September. Pero baka hindi matuloy kasi medyo kapos kami sa pera. So, ito na naman tayo. Sasabihin nung iba, ay bumili kayo ng sasakyan tapos kapos pala kayo sa pera. Nung bumili po kami ng sasakyan, marami pa kaming ekstrang pera. Kaso ang nangyari nga, itong business kasi sa Kainta na coffee shop, bigyan ko lang kayo ng quick background about doon. Wala talaga akong balak magtayo ng business doon. Pero si mama kasi may bakanting lupa siya doon na ginagawa niyang garden. Tapos kino-convince ako ni mama tsaka nung isang kaibigan niya doon that time na subukan namin doon magtayo ng milk tea, coffee shop, ganyan. So ako ay napabahayag. Teka lang, yung mga nabalatan pala dito. Basta tuwing pupunta sila dito, kino-convince sila akong ganun. So, ang sinasabi ko nga lagi noon, ayoko doon kasi gusto ko dito sa amin sa malapit sa Laguna kasi ang hirap mag-manage ng business na malayo sa'yo. Ang sabi ni mama, tutulungan nila ako, ganyan. So, sa umpisa daw, guide ko lang sila, tapos sila na. Finally, after ilang pagko-convince, na-convince na nila ako. Pero actually, dito kami naghahanap talaga ng place. Kung matatandaan nyo, may vlog pa ako na sinama ko kayo. I think sa Kalawan ba yan? Tumingin kami ng commercial space. Kaso hindi namin nagustuhan kasi medyo malayo sa school. Kasi kahit noon pa man ang target talaga namin malapit sa school. Yun pa, sabi ni mama, may malapit na school doon. Yun, kaya lang, medyo looban yung bakanting lupa niya na ginawa naming coffee shop. So, medyo challenging. Kaya, as of now, sobrang konti talaga ng customers. Tapos, inisip namin, yun, i-apply namin siya sa Grab. So, yun, in process pa. Pina-process pa yung pag-apply sa Grab Food. So, ang laki ng nagastos doon, umabot ng, i-reveal ko na sa inyo, mga 150. Kasama na yung franchise, yung pagpapaayos, yung ref pa lang is 25 na eh. Tapos yung ibang mga gamit, initial stocks. Yung initial stocks pa lang namin nasa 20. Oh. Tapos yung pamasahe ni Francis, ano pa ba? Yung pagpapabalik-balik namin doon, yung mga gas, toll, ganyan. Kaya nga lately, dito kami dumadaan sa malayo, yung walang toll, para kahit papaano ay makatipid. So, to cut the long story short, ayun nga, may extra 150 sana kami pang travel. Hindi naman pang travel lahat yun. I mean, meron sana kaming extra money na yung part nun, savings part nun, pang travel. Since napunta nga lahat sa coffee shop, tapos hindi naman profitable, and pinapasahod pa namin si Francis. Si Francis ay naka-minimum wage based dun sa Kainta. Hindi mababa ang sahod niya. Kasi yung ibang mga milk teahan na pucho-pucho or yung maliliit, talagang below minimum wage magpasahod. Kami hindi, naka-minimum wage talaga siya. Kasi, ang original plan, taga-Kainta yung kukunin namin. Nag-interview pa nga kami, diba? So, hindi namin pwedeng below minimum wage. So, porket taga-Leyte si Francis, below minimum wage namin siya.
Hindi. Kung ano yung sinabi namin sa mga in-interview namin na taga-Kainta, ganun din yung sinabi namin sa kanya. Buti nga, nakabawas yung pag-alis ni Gerald. So, medyo nakatipid kami sa papasahurin. Pwede naman kami tumuloy talaga ngayon sa travel namin. Kaso, magiging super negative kami. So, napagdesisyonan namin na wag na lang muna. Pero, sabi ko kay Mahal, if makakuha pa ako ng isang work, nag-apply kasi ako, may chance na matuloy kami. So, sana makakuha pa ako ng isang work. By the way, yung santol pag binawalatan nangingitim, okay lang. Mas gusto ko yung sinantolan na ganito yung kulay. Gagawin namin itong sinantolan eh. Kesa yung ang puti-puti, parang suka ng pusa. Ayoko lang ganun sinantolan na maputi. Gusto ko yung ganyan, yung medyo nagbra-brownish. So, para siyang meat pa rin. Kasi, di ba yung giniling, kulay itim nga eh, o brown. So, ayun. Yung project kasi ni Mahal, yun nga mag-i-start sa October, sorry. Yung project kasi ni Mahal, October pa mag-i-start. Delayed kasing magpasahod yung company niya doon sa Manila. So, yung trinabaho niya ng October, December pa talaga ibibigay yung sahod. Lagi naman ganun. Pero, pinapasahod naman ng buo. Talagang may ganong delay lang. So, wala talaga kami extra budget. Kaya, baka maudlot. Na ikwento ko kasi doon sa isang vlog na parang may travel sana kami ngayon. Na local. By 3rd week ata or last week of September. Ayun lang ang kwento. Ganyan talaga ang buhay. Hindi naman lahat ng plano natutuloy. Tsaka baka may reason kung ba't hindi kami kung sakaling hindi talaga kami matuloy, baka may reason. Naniniwala ako sa ganun eh. Kayo naniniwala rin ba kayo na lahat ng nangyayari may reason? Baka kasi kaya hindi kami natuloy, baka mapahaba kami uli doon, maaksidente na naman kami. Di ba na-aksidente kami sa Cambodia? So yun, kung hindi man matuloy, mura lang naman yung ticket namin. 3,500, dalawa na kami balikan na. Naka-sale kasi yun ang binili namin. Kaya medyo hindi rin naman nakakapanghinayang. Pero kung matuloy, adi ang saya, tawag dito, masusulit natin yung 3,500 na flight. Mura nun. Anyway, tapusin ko lang muna to. Kasi nihintay ko, nagpabili ako sa kanya ng fruit tea. Kala mo walang milk teahan eh. Walang kasawa-sawa sa fruit tea. Sabi ko nga kung malapit lang yung coffee shop namin, nakuha ko ang number 1 na supporter kasi bibili ako. At by the way, pag may gusto akong inumin dun sa coffee shop, nagbabayad talaga ako. Hindi libre. Sinasabi ko kay Francis, babayaran ko yan. Yun. Mamaya na lang. Ang dami kong babalat ang santol. Dito na si Mahal, dito na yung merienda. Yan, donuts. Ito na yung fruit tea na sinasabi ko sa inyo. 39 pesos lang yung fruit tea dito na malaki sa amin. Magkano yung donut? 25. Pwede na. 25 isa, Bavarian. Nanonood ako TV habang nagbabalat. Kasi mas maraming general knowledge yan. Tinulungan ako ni Mahal magbalat. Ang dami. Hindi naman ako. Hindi namin ilalagay sa sinantulan yung buto. Kaya papapakin natin. Para mga sim kayo. Nanonood pala kaming Family Feud habang nagbabalat. So baka narinig sa background. Kain. Actually may alamang kami. Masarap din ito isaw-saw sa alamang. Or kahit asin lang. Buto. Hap. Okay, tikman natin yung balat umasin. Ahem. Passion project yung napili niyo ano.
napili niyang donita. Ano daw? Kain muna kami. Good morning. So yan, hinog na yung isa sa pinakamalalaking papaya dito na kala mo pakwan sa laki. Pipitasin natin siya mamaya after kung mag-walking itong mga babies. Tapos papalamigin natin. Imomukbang natin. Giant papaya mukbang, parang ano. Good morning, sabihin nyo babies. Morning. Si baby girl lumabas para mahiga. Ang ganda ng bundok ngayon, no? Ang clear. Tapos yung araw nag ano sa kanya, parang naka-spotlight sa kanya. Ganda. For breakfast, naluto lang ako ng toast, egg, hash brown, tapos itong avocado. So, i-overload natin siya. Plus cheese pa pala. Para siyang egg disal with hash brown yung ginagawa ko sa McDo. Except hindi siya scrambled. I-assemble ko lang. Ito na yung ating overload sandwich. Ang saya-saya tingnan, di ba? Ang matakaw. Yan. Try nyo rin. Ewan ko lang kung may avocado pa. Makalipas na yung panahon. Matagal na namin nabili yan eh. Buti na lang. Hindi siya nasisira. Nilagay ko sa ref. Na-discover ko to kasi mahal yung pinagluto ko ng egg. Hindi naman nagkaintindihan. Sabi ko scrambled parang sa egg disal. Sinanay side up niya. Nagustuhan ko. Perfect breakfast. Mas masarap pa sa egg disal. Dahil meron tayong decaf na sponge latte. After mag-breakfast, pitasin na natin yung giant papaya. Mamayang hapon, i-merienda natin yun. Gating bola. Kita nyo ba? Or against the light? Aray, ang bigat. Malaki pa sa ulo. Hindi pa pala masyadong hinog, so papahinugin muna natin. Nilagay ko muna sa isang tabi doon. So hindi, ay naman yung panter. Hindi pa natin siya mamumukbang mamayang hapon. Basta one of these days pag hinog na. Anyway, mag-edit muna ako ng videos kasi wala pa akong work today. Naghihintay pa ako ng go signal doon sa bago kong client kung itutuloy ko pa ba. Naka 1 week ako sa kanya eh. Eh sabi kasi niya 1 week trial muna. Eh nung Friday nag-message ako, sabi ko okay, natapos ko yung pinapagawa. Wala pang feedback. So mag-edit na lang ako ng vlogs kasi ang dami ko ng na-vlog na hindi na-edit. Ang sipag ko mag-vlog eh mula nung nagka-DJI. Let's see, mamaya na lang ulit. Nakapag-edit na ako ng vlog tapos medyo maaga pa para magluto ng lunch. So, ang gagawin ko ay itutuloy ko yung dito sa gagawin nating home gym. Kasi di ba na-lobat last time kung nanood kayo.
Yan, para matiklop ko na to. Ayan, natanggal ko na yung final piece ng screw. So, maiano na natin siya. Maisasako na natin para kapag dumating yung kalakal, ibibigay ko na. Kasi makalawang na. Tapos magwawalis-walis na lang dito. Yan. Nagkakabit nga pala ng poste dito sa amin na yan. May truck. Wala pa rin kaming kuryente, would you believe? Isang taong mahigit na kami dito. Ayun na yung posting ikakabit. Yan. Anyway, ligpitin ko na to. And then itong kutsyon, ibibilad ko muna sa araw. Malamang. Saan pa ba ibibilad? Sa ilaw. Yan. Wala din sarili minsan eh, no? Para ipapatong ko na lang siya dito sa kutsyon sa guest bedroom. Dahil manipis naman eh. Ganito rin kanipis yun sa guest bedroom mo. So, para medyo makapal. Bigla naman pong kumilim-lim kung kailang magbibilad ako ng kutsyon. Ayan, dyan ako pinatong sa bubong. Biglang naging maulap. Ganda no ano, bulaklak. Yan, nalagyan na kami ng poste. So, sana finally magkaroon na kami ng sarili naming kuryente. Ganda, ganda ng bulaklak ng damo. For lunch, isang tipid ulam hack. Gagawa tayo ng ginataang pusit na may sigarilyas. Pero ang pusit natin ay mega squid. Sigarilyas, coconut milk, galing tong Dali, Colina ang brand, bawang sibuyas. Ito na yung ating ginataang canned pusit na may sigarilyas. Medyo level up na canned pusit. Ba natin. Matipid tapos shortcut. Pero syempre, kung gusto nyo na mas healthy, fresh na pusit ang gamitin. Sarap. Nagkabuhay yung can.
ano kasi to, pag kinain mo siya ng siya lang, yung composite lang, hindi mo ma-enjoy. Kailangan i-level up. Yan, kagaya to. Actually, natikman din namin to sa Pansit Canton ba? Isinahog. Ang sarap din. Balak yung dayan yun.